Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Natutunan natin sa Gawa, Kabanata 22, ang pagsisikap ni Pablo upang ibahagi ang kaligtasan sa lahat, lalo na sa mga hintil. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar para magpatotoo at sabihin sa lahat ang katotohanan patungkol kay Kristo. Atin naman pag-aralan at talakayin ang Aklat ng Roma, Kabanata 1. Ang may akda ng Aklat ng Roma ay si Pablo na ipinasulat niya sa lalaking nagngangalang Tercio. Si Tercio ay isang aktibong profesional na manunulat. Siya ay isang kamanggagawa na tumulong kay Pablo sa pamamagitan ng pagsulat upang matipon ang kanyang pinakamahaba at pinakamaliwanag na akda. Isang napakahalagang paglilingkod na nakatulong kay Pablo upang makatipid ng panahon at pagod. Ang gawang ito ni Tercio ay tiyak na napakahalaga. Gayon din ang ginawa ni Baruch para kay Jeremias, gaya rin ang ginawa ni Silvano para kay Pedro. Ang aklat na ito ay naisulat sa pagitan ng 56 at 58 sa taon ng Diyos. Isinulat ang aklat ng Roma mula sa Korinto bago magtungo si Pablo sa Jerusalem upang dalhin ang mga abuloy para sa mahihirap doon. Gaya ng iba pang mga sulat ni Pablo sa mga iglesia, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat ng Roma na ipahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng doktrina, pagpapalakas at pagpapatatag sa pananampalataya na kanyang sinulatan. Ipinapahayag din sa atin ng Aklat ng Roma kung sino ang Diyos at ano ang kanyang ginawa. Ipinaalam din nito sa atin si Hesukristo at kung ano ang ginawa ng kanyang kamatayan. Isinilaysay nito kung sino tayo noong wala pa tayo kay Kristo at kung sino tayo pagkatapos nating sumampalataya kay Kristo. Sinabi ni Pablo na walang anumang hiningi ang Diyos sa tao. Bago sila lumapit kay Kristo at namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa, upang tayo'y malinis sa ating mga kasalanan at maligtas sa kapahamakan. Sa lahat ng mga makakapanood at makakarinig ng programang ito, si Hesukristo lamang ang tunay na Diyos at ating tagapagligtas. Sa grasya at habag ng Diyos ay narinig at nalaman nyo ang katotohanan. Sa mamamagitan lamang ng pananampalataya natin kay Hesukristo, tayo ay maliligtas. Inabot ng Diyos ang kanyang kamay sa mga hintil. Kaya madami sa mga hintil ang nakakilala at nanampalataya sa Diyos. Kaya wag natin itong isawalang bahala. Dahil dumating na sa atin ng kaligtasan, kaya tayo na din na may kasalanan kapag tayo'y napahamak. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin si Hesukristo dahil tanging siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Naway buksan ng Diyos ang inyong mga isipan, mata at maging ang inyong mga puso upang siya'y tanggapin ninyo sa inyong mga buhay. Amen. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang pag-aralang muli ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.